ko si Attorney Brian Matthew Nepomuceno sa ating discussion ngayon about sa mga bagay-bagay patungkol sa politika. So, you and your uncle are actually running, you are for consular, tapos si Francis Lugoy Nepomuceno for congressman. And hindi nawawala sa usapin na lumalakas na naman yung pangalang Nepomuceno sa Angeles City. What can you say about it? Kasi para itong, well, let's say na political dynasty, issue ng political dynasty dahil lalo na ngayon, marami magkakapamilya ang tumatakbo. What can you say about it? Yung una, tungkol sa mga political dynasties, no? Naniniwala kasi ako na yung mga tao, nasa kanila naman talaga yung desisyon kung gusto nilang ihalal ng mga tao mula sa parehong pamilya. Ngayon, kung hindi maganda nanungkulan, no, yung mga kamag-anak nila na nauna sa public service, no, hindi na nila ihahalal yung mga susunod na mga kamag-anak. No? Ngunit, dahil siguro sa magandang nakita nila dun sa mga naunang mga nanungkulan, itong mga susunod na henerasyon o mga kapamilya na meron rin pagnanais maglingkod, no, nagkakaroon ng magandang pagkakataon. Ngunit hindi ko naman sinasabi na walang advantage, no, na nanggagaling ka sa isang prominenteng pamilya sa politika. Dahil, yun nga po, kumbaga, kahit wala ka pang ginagawa, no, dahil lang po alam nila yung mga nagawa na ng yung mga kamag-anak, nabibigyan po sila ng konting paniniwala na ikaw din, no, ay manunungkulan ng maganda katulad ng mga nauna sa iyong nanungkulan. At kaya doon, naniniwala ako, no, na yung political dynasties na tinatawag nila, no, mawawala din yan pag yung mga tao nakita nila na itong mga pamilyang to inaabuso yung gobyerno or inaabuso yung position nila, no, at talagang nangungurakot, no, at bakit hindi nila wag na lang nila ihalal sa susunod. No, ngayon naman po, yung nasabi nyo kanina na babanggit ng mga tao na nagkakaroon na naman ng panibagong persa yung pamilya namin dahil nga tumatakbo kami pareho ng aking uncle na si Blue Boy. No, yung sinasabi ko naman, no, yung persa na yun, kung ang ibig nyo sabihin, no, na nagkakaroon na naman ng following yung pamilya namin dahil sa pagseservisyo namin. Dahil siguro yan sa magandang panunungkulan. At kung sinasabi nila na yung pamilya namin, o kaming dalawa, ay nagkakaroon na naman ng magandang pagkakataon na ipagpatuloy ng mahabang panahon yung aming pagseservisyo. No? Siguro yan ay isang testamento sa aming magandang serbisyo. No? Kasi ako naniniwala ko lalo na ngayon sa unang termino ko, nakita ko, no, pag yung isang nanunungkulan, no, talagang wala sa kalooban niya yung kabutihan ng syudad at ng mga kapwa-tao niya, no, nararamdaman ng mga tao to, no, nararamdaman ng mga karamihan. Kung yung isang tao, no, wala talaga sa loob niya yung panunungkulan, kung hindi tumakbo lang para makuha yung posisyon at abusuhin yung posisyon nila. At konti-konti itong mga taong ito, ano, nalalaman ng mga bumoboto na ganito sila at unti-unti silang mawawala sa larangan ng politika. No? Sa simula siguro, no, parang ano yan, law of diminishing returns. No? Sa simula, bago pa lang nanunungkulan, marami pa yung naniniwala, no, hindi pa nabubuko yung talagang intention ng nanunungkulan, no, malakas pa siya. Sa susunod na eleksyon, dahil nakita na, nakasama na, natikman na yung klaseng pagsiservisyo ng tao, bababa yung ranko niya or kukunti ang mga sumusunod sa kanya. At darating yung panahon na hindi naman nanalo yung tao na yan dahil wala nang naniniwala sa kanya dahil nakita na yung tunay na kulay niya. No? At ganun po siguro nawawala naman minsan, no, yung mga sinasabi nilang political dynasties na nawala na. No, meron po kasi rin na ganyan na dati mga prominenteng pamilya sa politika ay nawawala dahil yung mga tao mismo dun sa kanilang sinasakupan ay hindi na sila hinahalal at natatalo na sila ng ibang mga kandidato na bago may nagpakita sa mga tao na kung ano yung mga pag-aabuso na ginawa ng mga naunang nanunungkulan at namamatay din.
Ngunit dahil doon, meron din naman mga umuusbong ng mga bagong mga pamilya, pangalan dyan sa larangan ng politika. So parang ano yan parang may buhay din, may cycle din yung panunungkulan. No? Kung maganda yung pagserbisyo mo, tatagal at tatagal yung pagseserbisyo mo dyan sa gobyerno. No? Pag pangit naman, no, magkakaroon din yan ng katapusan. Dahil pag inabuso mo, malalaman ng mga tao, ay mga tao mismo ang magtatagal sa iyo dyan. So in few words, pwede natin sabihin na there's no such as political dynasty dahil wala namang appointment na nangyayari kasi di ba sa mga dating monarchy o anak ko, yan na yan, di ba? Tama. Yung definition ng dynasty. And kung meron mang nagtatagal na pare-parehong pangalan sa politics because of performance, so in line with that, hindi nyo ba naranasan na makumpara naman? Halimbawa, si uncle ko ganitong performance, ganito may pumuseno din. Hindi mo naman na-experience na nagkakaroon ng comparison with the performance? Hindi maiwasan, no, na talagang ikukumpara ka sa katunggali mo, ikukumpara ka sa sariling membro ng pamilya mo. No? Pero yung sa akin kasi, yung mga tao, no, may kanya-kanyang personalidad yan, may kanya-kanya rin silang style ng panunungkulan. Right. No? Ngayon po, kung kinukumpara kami dun sa aking mga kamag-anak o sa aking mga katunggali, no? Ako naman, ginagawa ko tong isang paraan para matuto rin naman. No? Kumbaga, hindi po ako nagagalit pag sinasabi na mas may pagkukulang ako kumpara sa mga ibang nanunungkulan o sa aking mga kamag-anak na nanungkulan dati. Kung hindi, ako ginagawa ko tong parang motivasyon na kung may pagkukulang ako, na mabigyan ko ng solusyon yung aking pagkukulang na yun, para dumating yung panahon, maabot ko rin yung level ng serbisyo ng mga nauna sa akin, ng mga aking mga katunggali. No? Ngayon naman po, pag sinasabi naman po nila na mas maganda ang aking pagserbisyo kaysa dun sa mga iba, no, ako naman po ay parang tinatanggap ko yun bilang isang pasalamat galing sa tao na sinasabi na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. At huwag mo ibaba yung level ng iyong pagseserbisyo. No? Kumbaga, yun din yung nagtutulak sa akin na ituloy yung mga ganun na klaseng proyekto, ituloy yung mga ganung klaseng lakad, no? At huwag magbago. Kasi marami nagsasabi, no, sa mga politiko, sa simula maganda naman lahat ng intensyon ng mga tumatakbo sa politika, ngunit nababago sila ng sistema. No? Nagbabago sila kung pumasok yan dyan na hindi corrupt, lalabas dyan na corrupt. No? So, ako naman yung ganyan, yung mga tao po na aking mga nakikilala habang ako'y nanunungkulan. Palagi ko sinasabi sa kanila, sana po pag dumating yung panahon na tingin niyo po ako'y nagbabago para sa mas hindi ka bubuti ng syudad, no? Sabihin niyo po sa akin kung talagang may malasakit kayo para sa akin, kung talagang may malasakit kayo para sa syudad. Kasi po, mahirap na pag talagang kumpleto na yung pagbabago na bumalik pa dun sa dati. No? Pero kung konti pa lang mga pagbabago na masamang mga hindi naman masamang elemento, masamang mga katangian na unti-unting nakikita sa iyo ng mga tao. No? Kung maliit pa lang yan, mababago pa. Pero kung yung isang buhaya ay malaki na, no, hindi mo na yan maiiba pa. Yan na yung anyo niya talaga. Yun. So, ganun yung aking paniniwala. Gusto ko yung ideology na pagka may mali sa'yo, dapat sabihin kung may malasakit sila talaga sa'yo. No? Kasi yung meron kasing kasabihan na praise undeserved is a slander in disguise. No? Yeah. Kasi kunyari, hindi yung maganda ginagawa pero pinupuri ka pa rin. It's not helpful sa inyo. Pero nung unang tumakbo ka sa politika, ano yung naging expectation sa'yo ng family? Kasi may pumusay. Siyempre yung mga katulad na banggit mo kanina, no? Yung di mo maiwasan na nung tumatakbo ako ng kalay ko narinig yung mga kwento na nako, yung lolo mo, ganito yung ugali niya, ganito yung mga nagawa niya, ganito yung pagkatao niya, no? Nako, yung tatay mo, ganito yung ugali niya, ganito yung pagkatao niya, ganito yung mga nagawa niya, nako, yung uncle mo, ganyan. No? So, yung expectation sa akin mataas din, no? Dahil nga may ikukumpara sa akin, no? Hindi katulad kung baguhan ka, wala ka talagang karanasan sa politika, yung pamilya mo, walang karanasan sa politika, no? Wala silang ikukumpara sa iyo na kamag-anak mo. So, nung sa akin, marami silang ikukumpara. No? Pero sinabi ko naman sa kanila, no, na ako, gagawin ko lang yung kung ano sa tingin ko ang tama, no? At sana dumating yung panahon
At meron ibang nanunungkulan, ganyan din yung sabihin nyo sa kanya na alam mo, si Attorney Brian, nung siya'y nanunungkulan, napakagaling niya, napakabait niya. No? So yun na lang yung akin. Although maganda na may expectation sila dahil kasi yan paraan na motivation para sa akin. No? Kailangan kong galingan kasi hindi ko pwedeng ipahiya yung pangalan namin, yung aking lolo, yung aking tata, yung aking uncle. Kailangan galingan ko. No? Pero at the same time, sabi ko, hindi naman ibig sabihin na kung anong ginawa nila, yun din ang gagawin ko. No? Bibigyan ko rin ng, kumbaga, original or may touch naman na sariling akin. Dahil yun din yung hinahanap ng mga tao sa mga bagong henerasyon na katulad kong nanunungkulan. No? Palagi na sinasabi, ibigyan natin pagkakataon yung mga mas bata. Kasi meron yung mga ideas no, na hindi na nakikita o hindi na naiisip ng mga mas nakakatanda. At yun yung sinasabi ko sa mga tao. No? Ako ipapagpatuloy ko yung magandang ginawa ng aking mga kamag-anak, pero magdadala rin ako ng mga aking kaalaman sa aking ginagawa. Dahil marami na rin tayong nakikita na pagbabago no, sa teknolohiya. Magagamit natin to sa panunungkulan natin tsaka sa pagbabago ng ating syudad para sa ikabubuti. Lalo, you're one of the youngest politicians we have in the city. So, fresh minds, ganyan, fresh ideas, nakikita ng mga tao. Pero, ito, ano lang, tanong lang naman. What if walang Nepomucenong lumusot ngayong eleksyon? Ano yung pinaka-fallback niyo? Actually, no, bago ako tumakbo, isa po akong abogado, no, at practicing po ako na abogado. Nasa Maynila po ako, maganda po yung trabaho ko doon, nasa magandang law firm ako, maganda naman po yung ating sahod doon, no, tahimik po yung buhay doon, kumpara dito, no, kumbaga doon, basta trabaho lang, pamilya lang, yun lang yung aking iniisip, no. Kung dumating man yung pagkakataon or panahon na yung mismo mga tao ay sinabi na hindi na kami gustong manungkulan or maputol na yung aming panunungkulan. No? Matutuwa rin po akong bumalik sa aking dating profesyon. No? Kumbaga, dahil nung pumasok ako dito sa politikang ito, sinasabi natin politika, na yung aking profession, parang hindi ko naman masasabing nasakripisyo, pero hinandog ko na rin to sa mga tao. No? Hindi may iwasan na dahil sa iyong profession, yung mga kababayan natin, mga kasama natin sa syudad, no? Pinupuntahan ka para rin matulungan mo sila dun sa iyong profession, sa aking pagiging abogado. No? At ngayon, kahit nagpa-practice pa rin ako ng konti, kadalasan or karamihan ng aking mga hinahawakan na kaso, mga pro bono na kaso, mga libreng tulong sa mga taong nangangailangan ng isang pribadong abogado. So, yung aking fallback talaga, nandiyan naman yung aking profession. No? Tsaka, sinuwerte rin naman po ako na yung aking pamilya din po ay meron naman din pong mga negosyo na pwede ko naman po silang tulungan dun sa pagtuunan ng pansin niyo. Tsaka yung position, gaining a position in the government, it's just a venue para mas malaki pa yung magasakot mo sa pagtulong. Pero it doesn't mean pag wala ka na doon, hindi ka na tutulong, di ba? Definitely. No? Parang, siguro if you ask me, parang pagkatapos ng mga electoral posts yan, yung mga posisyon kung saan hinahalal ka, parang matatapos na ba yung panunungkulan mo sa mga tao, sa syudad, sa Pilipinas, no? Parang sa tingin ko, hindi. No? Dahil pag pinasukan mo to at nakita mo no, na talagang ito yung para sa iyo, pagtutulong sa mga ibang tao. No? Kahit wala ka na dyan, hindi mo na mahihiwalay yan sa pagkatao mo at hahanap-hanapin mo yan, no, yung pagtulong. Hindi man sa paraan ng paghawak ng isang posisyon kung saan ka nahalal, pero sa ibang pamamaraan. No, baka malay mo, pagdating ng araw, nandun ako sa kabilang banda naman, na sa civil society ako magiging active. No, ako rin, iniisip ko rin na dahil sa akong abogado, baka pagtapos ng aking panunungkulan bilang isang nahalal, pumasok din dyan sa bilang isang hurado, no, isang justice, no, ipagpatuloy ko bilang yan, no. Dahil marami tayong gustong tulungan na sa iba-ibang paraan. Kasi sa kasalukuyan bilang isang nahalal, hindi ko matulungan yung mga nakikita kong nagkakaroon ng
injustice dyan sa mga korte. Pero mali natin, dumating panahon, maging huwes din tayo. And of course, we never want to become idle. Sa kabilang banda naman, attorney, pag nanalo ka, ano naman yung mga programa or plano mo sa konseho? Okay. Actually, no, yung aking talagang gustong programa at ever since, no, is gusto ko is yung target ng mga ordinansa at mga resolusyon na aking papasa, no, talagang is to alleviate poverty, na talagang alisin natin yung mga mahihirap dito sa syudad natin, no. From yung mga livelihood programs, no, to more controversial na mga issue tulad ng mga family planning, tsaka yan, hindi naman RH, no. Pero kung yung mga family planning, no, kasi yung pagtugis, no, sa kahirapan, more on holistic dapat yung approach natin dyan. Hindi lang pwede na sabihin na yung kahirapan, no, dulot yan ng dahil napakalaki ng populasyon ng isang syudad, no. Pero naniniwala ako, no, na parang una, syempre, dapat kailangan mong solusyonin yun, no, yung paglaki masyado ng populasyon dahil hindi nakakayanan ng syudad na bigyan ng karapat na serbisyo lahat ng mga taong nasa syudad, no. So, pangalawa naman dyan, no, yung dapat mga ordinansa natin na ipapasa ay yung mga magge-generate po ng mga maraming trabaho, no. At kaakibat din nun, no, syempre ipagpapatuloy natin programa para sa education. Dahil magkakadugtong lahat yan, no. Kukunti na nga lang yung, sabihin mo mga control natin yung populasyon, pero wala silang pinag-aralan. Pag wala silang pinag-aralan, hindi sila makakakuha ng trabaho kahit merong mga maraming trabaho na pwedeng pasukan, no? So, kabuuan yung ating pagtugis dyan sa problema ng kahirapan. Kakadugtong din dyan kasi yung kalusugan, no? Kasi kahit sabihin mong nakapag-aaral ka, parang ka naman may sakit at yung gastos ng pagpapagamot, hindi mo kakayanin, no? Mawawalan ka ng lakas, matatagal ka sa trabaho mo, magbabaliwala lahat. So, yan yung mga ating gustong ipatupad na mga programa o yung mga ordinansa natin. Yun yung mga hanapin natin ng mga ordinansa na makakatulong dyan sa pagtugis ng kahirapan. Yung pangalawa, gusto ko sana, no, yung magkaroon po tayo ng identity na sariling atin, yung syudad na Angeles. At magkaroon po tayo ng parang isang 10-year plan, no, kung ano po yung gusto talaga gawin natin sa syudad natin para yung ating mga programa, lahat po ng ating mga ordinansa ay patungo sa pagpapatupad ng plano na yan. No, kung sabihin natin, gusto talaga natin maging isang destinasyon ng mga turista, no, doon lahat natin ipapatungo yung ating mga ordinansa, no. Gagawin natin dyan, bibigyan natin ng mga incentives ang mga magtatayo ng mga tourist-related industries, no. Ite-train po natin yung mga nagtatrabaho dito para makapagtrabaho sa mga hotel na gusto nating maitayo dito. Pangatlo, no, yung ating peace and order kailangan natin ayusin para yung mga turista na darating dito hindi naman po magiging biktima ng mga krimen. At syempre yung infrastruktura na itatayo natin para din po maakit natin ang mga turista, no? Madali dapat tayong maabot, madali tayong mapuntahan. Yan yung mga gusto natin mangyari. So, ang official start ng campaign for local candidates, March 29. So, ano po yung mga preparations? Nako, yun yung parang siguro yun ang parang paboritong telenovela ng Pilipinas, no? Pag nagsimula na ang eleksyon, parang fiesta na naman, no? On our part, no, para sa akin po, yung mga normal na preparasyon para sa kampanya. Andyan na yung ating mga paraphernalia, andyan na rin yung ating mga schedules ng mga sorties, caucuses, and meetings with different civic leaders, different organizations, no, different leaders, no. So yun yung mga typical na kasama sa isang kampanya, no? Pero ako, isang malaking aspeto sa kampanya na dapat papasok sa isang campaign season or campaign period na dapat nasa hustong kalagayan din ng iyong katawan saka yung pag-iisip dahil napaka haba, napakapagod na kampanya niyan, no? Parang 45 days straight na halos kulang ka sa tulog,
kulang ka sa, di ka nakakakain sa tamang oras, no, nakabilad ka sa araw, no, nakakausap ka ng mga tao. No? So dapat yung katawan mo handa rin dyan sa labanan na yan at lakaran na yan. So yun yung sa akin. Siyempre, yung pinaka-importante dyan, dahil nakahanda na rin yung mga plataforma mo at yung mga sasabihin mo pag nasa mga pagpupulong ka. Dapat alam mo na yung mga issues at saka yung mga naisihandog sa mga tao ng mga proyekto. Yeah. So, mahaba-haba na rin yung ating naging usapan pero huwag kayong lilipat. Marami pa tayong maririnig mula kay Attorney Brian Matthew Nepomuceno. Huwag po kayo naalis.